Cock-a-doodle-doo, nigga. On three. One. Aray, ang sakit nun idol, pero wala pa ring masasakit sa lalaking kinuhanan ng asawa upang gawing alipin. Kaya ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang dating alipin na minsang pinahirapan, ngunit naging isa sa pinakamapanganib na bounty hunter at pinakamabilis bumaril sa kanluran. Ngunit ang tunay niyang laban ay ang iligtas ang asawang bihag sa malupit na plantasyon. The D is silent here, baby. Bye, Miss Laura. I am that one nigga in 10,000. You motherfucker! Oh, sweet Jesus! They gonna catch your black ass! Oh, Lord, what they gonna do to your ass? They ain't gonna just... Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa iyo John Castillas ng CDO Cagayan. Salamat sa suporta. Halina't simulan na natin ang kwento. Sa simula ng pelikula, makikita ang malawak na kabundukan. Isang lalaki ang nagmamarcha pasulong kasama ang ilang taong halipin. Lahat sila ay may kadenes sa kanilang mga bukong-bukong. Taong 1858 noon, isang malupit na panahon kung kailan ang mga negro ay binibili at pinahihirapan ng walang hawa. Pagod na ang mga halipin dahil sa tuloy-tuloy na paglalakad. Ngunit walang nagpapahinga sa kanila. Isang gabi, habang hinihila silang maglakad, napansin ng kanilang amo ang isang karwaheng hinihila ng kabayo na papalapit. Agad siyang sumigaw at nagbabala sa sakay ng karwahe na tumigil, kung hindi ay babalilan niya ito. Kaumadaw namang sumagot ang lalaki. Sinabi niyang isa lamang siyang karaniwang manlalakbay na naghahanap ng mga nagbebenta ng alipin. Kung sila nga iyon, maaari raw silang magnegosyo. Tinanong ng amo kung anong klaseng kasunduan ang gusto niya. Ipinaliwanag ng lalaki na naghahanap siya ng isang alipin na nagtrabaho sa isang plantasyon. Biglang nagsalita ang isa sa mga alipin at sinabing galing siya sa isang plantasyon. Nilapitan siya ng lalaking sakay ng karwahe at tinanong ang kanyang pangalan. Sumagot ang alipin na ang pangalan niya ay Django. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Dr. King Schultz. Nagsimula siyang magtanong kay Django tungkol sa tatlong magkakapatid. Malinaw na naaalala ni Django ang mga detalye, kaya nakasiguro si Schultz na siya ang taong matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos ay tinanong ni Schultz si Django kung gusto ba niyang pumunta sa isang plantasyon. Sumagot si Django ng oo dahil ang kanyang asawa ay inalipin sa isang plantasyon at gusto niya itong palayain kahit ano pa ang maging kapalit. Ngunit biglang itinapat ng amo ng mga alipin ang balil kay Dr. Schultz at tinutusan siyang tumigil sa pakikipag-usap sa mga alipin. Dahil dito, nagalit si Schultz. Walang pag-aatubili, pinatay niya ang amo. Naroon din ang kapatid ng amo, kaya binalil din siya ni Schultz at iniwang malubhang sugatan. Pagkatapos nito, nilapitan ni Schultz ang sugatang kapatid at legal na binili si Django mula sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakbay papunta sa isang bayan. Dahil sa nangyari, ang mga natitirang halipin ay napalaya. Dinala ni Schultz si Django sa isang bayan at sinabi sa kanya na malaya na siya ngayon at maaari na siyang huminga tulad ng isang tunay na malayang tao. Naglakad si Django sa bayan ng walang kadena, at maraming tao ang nagulat dahil bihirang makita ang isang dating alipin na malayang naglalakad. Pagkatapos, dinala ni Schultz si Django sa isang bar. Ipinaliwanag niya na kahit malaya na si Django, hindi pa siya ganap na makakapagsarili. Kung gusto talaga niyang makamit ang tunay na kalayaan, kailangan niyang tumulong sa isang trabaho. Ibinunyag ni Schultz na siya ay isang bounty hunter, isang taong naghahanap ng mga kriminal kapalit ng gantimpala. Hinahanap niya ang parehong tatlong magkakapatid na tinanong niya kay Django noong nakaraang gabi. Pero bago pa sila makapag-usap ng maayos, dumating ng sheriff sa labas ng bar at sumigaw. Sinabi nitong hindi maaaring isama ni Schultz si Django dahil isa itong halipin. Alam na rin ng sheriff ang nangyari noong nakaraang gabi, kaya pupuntahan niya si Schultz upang arestuhin ito. Kalmadong lumabas si Schultz sa bar at agad niyang binaril ang sheriff. Nagulat ang buong bayan. Pagkatapos nito, mabilis silang umalis sa bayan kasama si Django. Habang naglalakbay, tinanong ni Schultz si Django tungkol sa kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Django na pareho silang inalipin ng tatlong magkakapatid na iyon. Isang araw, sinubukan nilang tumakas. Nakaligtas si Django, ngunit nahuli ang kanyang asawa at ipinadala sa isang plantasyon. Kinabukasan, dumating si Schultz upang hulihin ang tatlong magkakapatid. Alam niyang hindi siya basta papapasukin sa lugar, kaya nagkunwari siyang bumibili ng halipin at pinagpanggap niya si Django bilang kanyang katulong. Pagdating nila roon, pumasok si Schultz sa loob habang naghihintay si Django sa labas. Ngunit maya-maya, nakita ni Django ang dalawa sa magkakapatid at agad niya itong pinalil. Tumakbo palabas si Schultz at nakita ang ginawa ni Django. Sa parehong sandali, napansin ni Django ang ikatlong kapatid. Si Schultz mismo ang bumaril dito. Dahil sa putukan, lumabas ang may-ari ng lupa at itinapat ang baril kay Schultz. Ngunit bago pa siya makaputok, ipinakita ni Schultz ang isang legal na warrant na nagpapatunay na may karapatan siyang patayin ng tatlong lalaking yun. Matapos makita ang warrant, wala nang masabi ang may-ari ng lupa. Pero galit na galit siya dahil pinatay ni na Dr. King Schultz at Django ang tatlo sa pinakamahalaga niyang tauhan.
Kaya inutusan niya ang kanyang mga tao na huwag hayaang makaalis ang dalawa sa bayan kahit anong mangyari. Ngunit nakaramdam ng panganib si Schultz kaya hindi siya sumakay sa kanyang karwahe. Nang palibutan ito ng mga tauhan ng mayaman, biglang pinasabog ni Schultz ang karwahe. Marami sa mga kalaban ang namatay at nagkaroon ng daan para makatakas sila. Habang tumatakas, tinanong ni Schultz si Django kung marunong ba siyang pumaril ng tama. Pagkarinig nito, agad kinuha ni Django ang baril mula sa kamay ni Schultz at pinarilang mayamang lalaki. Labis itong ikinabilib ni Schultz. Sinabi niyang mahusay na mandirigma si Django at gusto niyang makipagtulungan dito. Nangako rin siya na kapag natapos na ang kanyang trabaho, tutulungan niya si Django na iligtas ang asawa nito. Agad pumayag si Django dahil wala nang mas mahalaga sa kanya kundi ang mapalaya ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, nagsimulang magtrabaho ang dalawa bilang magkasama. Marami silang napatay na kriminal dahil si Schultz ay isang bounty hunter, isang taong naghahanap ng mga kriminal na may warrant mula sa gobyerno. May gantimpala ang sinumang makakahuli sa mga taong ito, buhay man o patay. Dito kumikita si Schultz. Isang araw, habang papunta sila sa susunod nilang target, napansin ni Django ang isang lalaki na nagtatrabaho sa bukid kasama ang kanyang batang anak. Sinabi ni Schultz na kailangan nilang patayin ang lalaking iyon. Ngunit tumanggi si Django dahil masyadong bata ang anak nito. Ipinakita ni Schultz ang warrant at sinabi kay Django na huwag isipin ang edad ng bata. Sa halip, isipin niya kung ilang inosenteng tao na ang maaaring pinatay ng lalaking iyon. Dahil dito, napilitan si Django at pinaril ang lalaki. Paglipas ng panahon, malaki na ang kinita ni Schultz dahil sa tulong ni Django. Kaya nagpasya siyang tuparin ang pangako at tulungan si Django na iligtas ang asawa nito na inalipin sa isang plantasyon. Ngunit hindi ito magiging madali. Ang may-ari ng plantasyon ay si Calvin Candy, isang napakayamang at makapangyarihang lalaki. May alam si Schultz tungkol kay Calvin. Mahilig daw itong manood ng mga laban kung saan pinipilit ang mga aliping negro na lalaki na magpatayan para sa libangan. Kaya gumawa si Schultz ng plano. Kapag nakilala nila si Calvin, magpapanggap siyang isa ring taong mahilig sa sabong ng mga alipin. Ipapakilala niya si Django bilang sarili niyang mandirigma. Hindi nagtagal at nakarating sila sa lugar kung saan pinapanood ni Calvin ang mga labanan. Nakipagkita si Schultz kay Calvin at sinabi niyang gusto rin niyang bumili ng pinakamalakas na mandirigmang alipin ito. Tinanong ni Calvin kung magkano ang kaya niyang bayaran. Sumagot si Schultz na handa siyang magbigay ng $12,000, isang napakalaking halaga noong 1858. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Calvin. Kinabukasan, isinama niya sina Schultz at Django sa kanyang plantasyon, ang mismong lugar kung saan inalipin ang asawa ni Django. Pagdating nila roon, may isang alipin na nagtangkang tumakas. Agad pinakawala ni Calvin ang kanyang mga aso. Nilapa at malubhang sinaktan ng mga aso ang lalaki. Ipinakita nito kung gaano kalupit at walang awa si Calvin. Pagkatapos nito, dinala ni Calvin sina Schultz at Django sa kanyang marangyang mansyon. Doon niya ipinakilala ang kanyang kapatid na babae at ang pinakapinagkakatiwalaan niyang lingkod na pangalanan nating Lebron. Isang matandang negro na lalaki na namamahala sa buong bahay. Sinabi ni Schultz kay Calvin na pagod siya at gusto niyang magpahinga. Sinabi rin niyang kailangan niya ng isang babae. Sadya niyang binanggit ang pangalan ng asawa ni Django. Walang pag-aalinlangan namang pumayag si Calvin at agad nagutos na dalhin siya. Dito nalaman na ang asawa ni Django ay itinulong sa isang bakal na kako na sobrang init sa ilalim ng araw. Nasusunog ang kanyang balat dahil sinubukan niyang tumakas doon. Ipinakita nito kung gaano kalupit ang sistemang iyon. Hindi nagtagal, dinala siya sa harap ni Schultz. Kinausap siya ni Schultz sa wikang Aleman. Alam niyang naiintindihan niya ito. Sinabi niyang dumating sila ng kanyang asawa na si Django upang palayain siya. Pagkatapos ay tinawag ni Schultz si Django. Nang makita siya ng babae, dahil sa matinding emosyon ay agad siyang nahimatay. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Nasa mesa sina Schultz, Django, at ang mga tao ni Calvin. Samantala, ang asawa ni Django ang naghahain ng pagkain sa mga bisita. Habang kumakain ng lahat, palihim na nagkakatitigan si Django at ang kanyang asawa. Kahit walang salita, malinaw na pareho nilang alam na malapit na silang muling maging malaya. Iniisip ng lahat na parang nagkakagustuhan lang sina Django at ang kanyang asawa. Pero naghinala si Lebron, napansin niyang tila magkakilala na ang dalawa. Doon niya naisip na hindi talaga sila pumunta para bumili ng mandirigmang alipin. Ang tunay nilang pakay ay ang babae. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Dr. Ching Schultz kay Calvin Candy na oras na para tapusin ang kasunduan. Inalok niya ang $12,000 para sa pinakamalakas na mandirigmang alipin ni Calvin. Hiningi rin niya ang babaeng ipinadala sa kanyang silid. Ipinaliwanag niyang dahil marunong ito ng German at mahina ang kanyang English, magiging malaking tulong ito sa kanya. Walang problema si Calvin at pumayag agad. Pero biglang hinila ni Lebron si Calvin sa gilid at pinalaan siya. Sinabi niyang panlilinlang lang ang lahat. Ang mandirigma ay palusot lamang, ang tunay na gusto ng dalawa ay ang babaeng iyon. Agad nagbago ang isip ni Calvin. Lumabas siya at sinabi na kung gusto nilang kunin ang babae, kailangan nilang magbayad ng $12,000 para sa kanya. Pagkatapos ay inilagay niya ang martilyo sa ulo ng asawa ni Django at nagbantang papatayin siya agad. Dahil dito, napilitang pumayag sina Schultz at Django.
Sinabi ni Calvin na kung gusto nilang makaalis ng buhay ang babae, kailangan nilang magbayan. Walang nagawa si Schultz kundi pumayag. Ibinigay niya ang $12,000 at pinapirma ang mga papeles na nagpapatunay na malaya na ang babae. Pero bago sila umalis, sinabi ni Schultz kay Calvin na isa itong malupit na tao. Hindi pinansin ni Calvin ang insulto. Sa halip, sinabi niyang kailangang makipagkamay si Schultz sa kanya dahil hindi kumpleto ang kasunduan kung walang handshake. Tumanggi si Schultz, nagbanggaan ng pride ng dalawang lalaki. Nagalit si Calvin na tinutusan ng kanyang mga tao na patayin si Schultz kung aalis ito nang hindi nakikipagkamay. Sa huli, tila pumayag si Schultz. Lumapit siya kay Calvin, ngunit bigla siyang naglabas ng nakatagong baril at pinalil ito. Nabigla ang lahat. Namatay si Calvin sa mismong lugar. Halos mabaliw sa lungkot si Lebron. Hinawakan niya ang katawan ni Calvin habang umiiyak. Pagkatapos, sa sobrang galit, pinalil niya si Schultz at agad itong namatay. Tignan mo nga naman no. Dahil lamang sa kanilang pride, ang isang kasunduang pwedeng matapos ng mapayapa ay nauwi sa pagkamatay ng dalawang lalaki. Pagkamatay ni Schultz, napuno ng galit si Django. Matapos mang-agaw ng baril, nagsimula siyang magpaputok sa lahat ng tao sa paligid. Ngunit kalaunan naubos ang kanyang bala. Hinuli ng mga tauhan ni Calvin ang kanyang asawa at pinilit si Django na sumuko. Pagkatapos nito, binugbog siya ng matindi hanggang mawalan siya ng malay. Nang magising siya, nalaman niyang ipinagbili na siya sa isang kumpanya ng pagmimina at hiwalay na naman siya sa kanyang asawa. Sinabi ni Django sa mga lalaking nagbabantay sa kanya na hindi siya alipin kundi isang malayang tao na pinagtaksilan lamang. Ipinaliwanag din niyang isa siyang bounty hunter. Ipinakita niya ang isang wanted notice na may $700 na gantimpala para sa isang kriminal. Imilungkahi niyang magpuluman sila upang patayin ang taong yun at paghati-hatian ng pera. Naniwala naman ang tatlong lalaki. Ibinigay pa nila kay Django ang kanilang mga baril. Ngunit nang makuha ni Django ang mga armas, agad niyang pinatay ang tatlo at tumakas. Pagkatapos nito, mabilis siyang pumalit sa plantasyon ni Calvin. Una niyang pinatay ang mga lalaking nagpapakawali ng mga aso laban sa mga alipin. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid kung saan nakakulong ang kanyang asawa. Nang makita ng babae na buhay si Django, napuno siya ng matinding saya. Pagkatapos, pumunta si Django sa lugar kung saan nakahiga ang bangkay ni Schultz at kinuha ang mga papeles na pirmado ni Calvin na nagpapatunay na malaya na ang kanyang asawa. Dahil sa galit sa pagkamatay ni Schultz, sinalakay ni Django ang mansyon ni Calvin. Isa-isa niyang pinatay ang lahat ng tauhan nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat ng alipin sa lugar na mula sa sandaling iyon, malaya na sila. Naroon pa rin si Lebron. Binaril siya ni Django sa dalawang binti upang hindi na ito makalakad. Pagkatapos, lumabas si Django sa bahay at pinasabog ang buong mansyon gamit ang mga pampasabog. Naiwan si Lebron sa loob at namatay sa pagsabog. Sa huling sandali, sumakay sa kabayo sina Django at ang kanyang asawang pangalanan nating si Djanga. Magkasama silang naglakbay sa gitna ng kagubatan. Sa wakas, sila ay dalawang taong tunay na malaya, handa nang magsimula ng bagong buhay na wala ng kadena. Maraming salamat sa panunood mga idol, hanggang sa muli.